po, bago tayo maupo, tayo po yung mag-declare muna, kamay sa dibdib. No, sunod kayo sa akin. The rest of my life will be the best of my life. Isa po, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi po sa 7 tao, pinagpala ka na ni Lord. Come on, pinagpala ka na ni Lord. Sige po, magandang umaga po. Bago ho tayo magsimula, meron ho bang first time nyo nakarating sa church? Bago ho tayo magsimula, makinig na salita ng Diyos. Sino rito first time makarating dito sa church? Kung kayo po ay first time, pwede ba kayong tumayo? Gusto lang ho namin sana kayo welcome. Ano po, meron po ba? Ay, yan, magandang umaga. Good morning, Nak. Good morning. Si John, yung nasa likod. Oh, magandang umaga po sa iyo. Good morning po sa lahat po ng bago. No, meron pa. Saan? Ay, magandang umaga po. Good morning po. Welcome po kayo. Welcome po kayo sa pamilya ng Bethel Global Outreach. Good morning po. So, magandang umaga mga minamahal ko. Kaninang umaga po, habang nag-uusap kami ni Neri, sabi sa akin ni may ichinat sila Bishop Manny, no? Sabi ganon, ang Iran po ay binobomba po yung mga, tawag dito, yung mga base militar ng US. Meron pong Sham na base militar, no po ang Amerika, no? At ngayon po, binomba ang tawag dito, ang Saudi, kung di ako nagkakamali, ang Kuwait, tsaka yung Bahrain, kung di ako nagkakamali. No? Basta 3 yung binomba niya ho ngayon. At ito po ay retaliation mo, minamahal, ginagawa ho ng US. Pag inaral mo, itong lahat po na ito na nangyari sa buong mundo, civil unrest, no? Kaguluhan, ito po ay mauwi lamang po sa isang usapin. Papunta po ito sa malapit ng pagdating ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sinasabi lang ho ng salita ng Diyos sa atin, our salvation is drawing nigh. Bago pa yung mangyari, mga minamahal ko, it is written sa word po ng Panginoon. Kaya po, ang salita ng Diyos, ito po yung ating tinatawag na gabay, mga minamahal ko, para hindi ho tayo madaya sa huling panahon po na ito. Nung anniversary, sino nandoon na anniversary natin? Taas yung kamay sa lahat po na nandoon nung Sunday. No, napakaganda ng topic. Are you blessed? No, ang ganda po ng topic, mga minamahal ko. Ang topic po ay about grace. Natuwa ko, ang nagremo sa akin, mga minamahal ko, yung kamay na lang, yung biyaya na lang ang bumibit-bit sa atin, papunta doon sa kanyang kalooban. And that's true. No? Gusto ko sanang, bago pumasok sa topic ho natin, gusto ko i-ano kayo uli sa grace. So, ang grace in the New Testament comes from the Greek word charis, which means favor, blessing, or kindness. That's grace. Sa Greek, ito po ay charis, mga minamahal ko, yung pabor ng Diyos, yung blessing ng Lord, tsaka yung tinatawag po ng kindness na po. At sabi ko na, mga minamahal ko, pwede natin extend ang grace sa ibang mga tao, pero pag ang grace ay ginamit na in connection with God, it takes on a more powerful meaning. Grace is God choosing to bless us rather than curse us as our sin deserves. It is His benevolence to the undeserving. Dapat po, papunta na tayo na impyerno. No? Dahil sa kasalanan ho natin. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay hinango doon po sa ating pong destinasyon. Hindi po porque may grace ay wala na hong impyerno. Ang nakakatakot na turo ngayon, mga minamahal ko, yung grace without holiness. Ano po yung grace? Na sinasabi nila, marami na isasabi, pinatawad na yung kasalanan nating lahat. Kahit gumawa tayo ng kasalanan, God is gracious. Nakakatakot pong teaching yan. Yan po ay biyayang maghahatid sa atin sa kapahamakan. No po? Sabi nga noon, the only way any of us can enter into a relationship with God is because of His grace and toward us. Kaya lang po tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon dahil po ito sa biyaya ng Lord. It is not your effort, it is not an effort. Ito po ay effort ng ating pong Diyos, mga minamahal ko. Alam nyo na, nakakatuwa habang tinitignan ko po ito. Try to imagine, sino rito pag sumusulat ka, mga minamahal ko, pag nagkamali ka, nilulukot mo yung papel. May ganun kang nilulukot mo, tapos tinatapon mo na. Paano kaya kung ganun ng Diyos? Ay, mali. No? Pwede naman siyang gumawa pagkasala ni Adan at Eva ng bagong tao, pero hindi niya pinili. No? To express yung tinatawag na biyaya ng ating pong Panginoong Hesukristo. So sabi ka naman, minamahal ko, ipinakita ng Lord ang kanyang awa at ang biyaya, pero hindi sila magkaparehas.
Ang mercy, mga minamahal ko, dapat hatulang ka na, we need to hold. Ang tawag doon ay mercy. Naawa ang Diyos, ikaw ay, alam mo na yun, paparusahan ka na, pero naawa ang Diyos, we need to hold yung parusa. Ang biyaya ay ganito, mga minamahal ko. Hindi ka na nga pinarusahan, pinagpala ka pa. Ang tawag doon ay grace. Kaya po ang grace, mga minamahal ko, napakaganda na ito po ay pag-usapan. Ikaw dati kang kaaway ng Lord, ginawa kang kaibigan ng Diyos. No? Binigyan ka ng kapatawaran, nagkaroon ka ng kaayusan sa harapan ng Panginoon, nagkaroon ka ng buhay na wala hanggan, nagkaroon ka ng banal na spirito, nagkaroon ka ng eternal treasure, mga minamahal ko. Though walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa pagpapala ng Lord, wala. Ang tawag po doon ay biyaya. Kaya yung buhay mo, yung buhay ko, all about the grace of God. And for that, pwede po bang palakpakan natin ng Diyos? Come on. Pinakamalakas sa palakpak sa biyaya ho ng Panginoon. Grace is God giving the greatest treasure to the least deserving, which is every one of us. Kaya hindi tayo pwede mag-judgmental, mga minamahal ko. Bakit po ako? Biyaya lang ako ng Diyos. Yung katabi mo, biyaya lang din ng Diyos yan. Yung nasa likod mo, biyaya ng Diyos yan. Nasa tabi mo, kabilat kanan, biyaya ho ng Diyos yan. Walang sino man na may karapatang humusga sino man sa atin. Hindi na mahalaga kung husgahan ka ng mga tao. Ang halaga, alam mo kung saan ka nakatayo. Amen? So dito, mga minamahal ko, ito pong topic nito, gusto ng Lord na, kasi 25 taon na tayo 25 years. No, grabe. Grabe yung biyaya ho ng Panginoon. Nakita ko, mga minamahal ko, 25 taon habang nagre-reminisce po ako, mga minamahal ko. Ako po ay na-born again 1998. 28 years na po ako sa pagiging Kristiyano ko. At nakita ko, ako po ay na-born, tawag dito, nagpastor ay nasa 23 years na po ako nagpapastor. No? At nakita ko lahat po na ito, biyaya po ito ng Diyos lang. Grace. Tingin sa akin, walang sino man ang karapat-dapat tumayo sa harapan nito. No one. Pero dahil sa biyaya ng Lord, binigyan tayo ng karapatan na maglingkod sa Diyos. Kaya dapat ang grace, tama po yung pananaw. Yung grace po nagbabago ng buhay, hindi po kumukonsinti ng buhay. Amen. Ang grace po, baguhin tayo ng grace, hindi po ito kukonsinti na kasalanan natin. Bagkus, dahil ang Diyos ay mabiyaya, pag nakita natin, nakukonsensya tayo sa kabutihan ng Lord. At sinasabi, Lord, ang pangit naman na napakabuti mo, ang pangit ng buhay ko sa harapan mo. It drives you, mga minamahal ko, na ayusin ang buhay mo. May kausap po ako, that's grace. Kaya po ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. So ngayon po pag-usapan natin, isang topic ko na kung saan, nakakatuwa po ang Panginoon God reminded me, no, alam mo sa totoo lang, hindi pa natin kilala ang Diyos. Ako po, ang tagal ko na nagbabasa ng Bible. Nakita ko, nakaka-pressure pa ng pagkakaintindi ko sa Diyos. There is more. Grabe, the more na nakikilala mo ang Diyos mo, the more po na na-empower ka na lalo kang mag-ayos ng buhay, lalo kang maglingkod sa Panginoon ng maayos, kasi naiintindihan mo kung sino pinaglilingkuran mo. Kaya kapatid niya sa akin, your goal, my goal is to know God. Nothing more, nothing less, nothing else. Ang goal natin sa buhay sa lupa, hindi po magkaroon ng bahay, magkaroon malaking pera, hindi po. Ang goal ho natin, bilang mananampalataya, makilala ho natin yung Kristo. Ito po'y pagpapala sa ating lahat. The more you know God, tanggal ang takot mo, tanggal ang tinatawag na alalahanin mo sa buhay, kasi naiintindihan mo yung Diyos po na binigyan mo ng pagtitiwala. So ngayon po, mga minamahal ko, pag-usapan natin the faithful God. The faithful God is our topic. No? Nawa po, i-reveal ng Lord ang kanyang tinatawag na katapatan sa ating mga buhay. Faithful God. Actually, the faithful God, sabi ho ng Psalms 100 verse 5, no, about faithfulness. Next slide. Sabi yung gano'n, minamahal ko, nauna pala itong okay lang. Deuteronomy 7 verse 9, know therefore that the Lord, your God, is God. Si Yahweh na yung Diyos ay Diyos. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. Isa po na nakita kong pinakamahalagang tinatawag na nature ng Diyos is His faithfulness. Yung kanyang tinatawag na katapatan. Kaya po yung kinakanta natin palagi, yung sadyang kay buti mo, grabe po yon. Mula pa noon yon hanggang ngayon, patok na patok pa rin. Bakit? Kasi truth po yun. Hindi ho yan nagbabago from generation to generation. My God, your God is the faithful God.
Amen. So dito mga minamahal, ulitin ko po, know therefore that the Lord, your God, is God. He is the faithful God. Hindi sinabi, He is a faithful God. He is the faithful God. Keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His command. Ano po, ikinikip niya, iniingatan niya yung tipan niya sa libu-libong generation, maminamahal ko. At ikinikip po yung mga para sa mga tao, nagmamahal sa Kanya, at kinikip po yung Kanyang tinatawag na mga commandment. Then sabi po ng Psalms 100 verse 5, next slide, For the Lord is good, and for the Lord is good, and His love endures forever. Yung pag-ibig ng Panginoon endures forever. His faithfulness continues through all generation. Yung katapatan ng Diyos, hindi po ito napapatid from generation to generation. That's your God. I pray na maintindihan nun natin ito, mga minamahal ko. For the Lord is good and His love endures forever. Yung pag-ibig niya, magpawala, nananatili, magpakailanman. His faithfulness continues through all generation. He is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is the faithful God of Israel. Kaya pag binibigyan sa Biblia, siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, binibigyan ng emphasis, that God is the faithful God. Yung Diyos na yon, siya yung Diyos mo. Ulitin ko po ito. Yung Diyos na yon, siya yung Diyos mo. Ulitin ko po ito. Yung Diyos na yon, siya po yung Diyos mo. Sabi po ni Kristo, sabi po ni Paul, mga minamahal ko, Jesus Christ is the same. Yesterday, today, forever. The same si Kristo. The same noon, ngayon, at magpawalang hanggan. Ibig sabihin, constant po ito, hindi po ito nagbabago. Yung Kristo noon, yung Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo, yung Kristong nabuhay na magmuli, yung Kristong nasa langit, siya po yung noon, ngayon, at magpawalang hanggan. Ay, pambira, masarap magtiwala. Kasi hindi ho nagbabago. Kaya maganda maintindihan mo kung sino yung pinagkakatiwalaan mo para pag naintindihan mo kung ano yung nature niya, magkakaroon ka ng tinatawag po na kapahingahan ng kaluluwa mo. Because God is the faithful God. So tingnan natin dito. Pag sinabing God's faithfulness, minamahal ko, mamaya tingnan natin ano bang difference ng the faithful God and a faithful God. Next slide. God's faithfulness, ito muna. Ito, paborito ko itong word na ito. God is not human that He should lie. Hindi po raw siya katulad nating sinungaling. Tignan mo yung katabi mo. Alam mo, habang inaaral ko po ito, mga minamahal ko, nag-boil down talaga, ang tao sinungaling talaga. Mamaya titignan ho natin ito. No? Para bago tayo mag-react. No? Not a human being that He should change His mind. Hindi po siya katulad ng tao na nagsisinungaling. At hindi rin po siya nilikha, minamahal ko, na pabago-bago ang isip. Ang tao, kadalasan pag may pressure, nagsisinungaling. Pabago-bago ang isip. Pag maayos, maganda magsalita. Pag hindi maayos, hindi maganda salita. No, because we are people. Does He speak and then not act, sabi na gano'n. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Pag pinangako niya, tinutupad niya. That's your God. Ay, ang sarap po ng ganitong Diyos. No? Kaya po pag sinabi ng Diyos sa iyo, gagawin niya yun. Pag pinangako niya sa iyo, tutuparin niya yun. Because your God is the faithful God. Lately, mga minamahal ko, pwede ba kita matanong, ano yung mga binitawang pangako ng Diyos sa buhay mo? Konting reflection. Ano ba yung mga salita ng Diyos? Lalong-lalo na yung panahon, kunyari, nagsisimula ka sa ministry, nung dumadaan ka ng pagsubok, nung dumadaan ka ng bagyo ng buhay mo, ano yung mga sinalita ng Diyos sa'yo? Naalala mo? Sabi ho ng Panginoon, sinabi niya ho yan, gagawin niya ho yan sa'yo. Natuwa ko, sabi ni Lord kay Jacob, I will be with you and I will keep you into this journey. Hindi kita lulubayan hanggat hindi ko natutupad ang ipinangako ko sa'yo. Grabe, kung ano sinabi niya kay Jacob, ginawa ho niya. Alam niyo bakit? Pakisabi nga po, the God is faithful. Isa po, the God is faithful. Napakatapat ng Diyos. God is not human that He should lie. Not human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? No, ito nakakatuwa. Alam niyo yung pangako ng mga tao, magbabago po yan.
Yung anak mo, yayakapin ka ng maraming tao, marami papangako sa yan. Pero magugulat ka, mag-change mo yan. Bakit po? Isa lang ang hindi nagbabago. Kaya minsan masyado tayo nadadesperate, maminamahal, kung inilalagak natin ang lahat-lahat natin sa tao. Yung tao na kung saan nagbabago. Kaya sabi ng Biblia, hangal na nagtitiwala sa kapwa niya tao. Bakit po ang tao nagbabago? Pero kung yung tinatawag na pagtitiwala, ilalagak mo sa Diyos na hindi nagbabago, anuman ang mangyari sa mundo, anuman ang maranasan natin, ang Diyos po ay kailanman hindi po ito magbabago. Kaya magugulat ka, may kasama ka noon, malapit kayo, ngayon hindi na kayo malapit. Kasi nagbabago tao. No? Marami mga minamahal ko, nung una, ang humble. Nung nagkaroon ng pera, nawala na, yumabang na. Kasi nagbabago tao. May kausap ako, nag-change. Kasi tao. Kaya pag nagbago, huwag ka na magtaka. Tao kasi yan eh. Hindi yan Diyos. May kausap ako. Ito nga nakakatawa, mga minamahal ko, itong tapat na ito, na Diyos. No? Pag inaral mo, pambira, gustong kausap, yung mga taong sinungaling. Jacob is a liar. So Abraham too. They are not perfect people. Pero ito pong tapat na Diyos, maminamahal ko, ay gusto makipagrelasyon sa mga taong hindi tapat. May kausap ako. Pastor, ba nakaka-open ka? That's the truth. Mamaya titignan ho natin bakit nasabi natin hindi tayo tapat. No? God's faithfulness is His unchanging, reliable. Sige nak. Hindi yan nak, medyo yung isa. God's faithfulness is His unchanging, hindi nagbabago, reliable, and consistent character. Rooted in unwavering love that ensures He keeps all promises, regardless of circumstances or human failings. It means He is trustworthy, steadfast, and never abandon His people. Yun po yung tinatawag na faithfulness ng Diyos. Hindi nagbabago. Pwede mong pagkatiwalaan. Consistent na karakter na nag-uugat doon sa pag-ibig na hindi nagbabago. Na kung saan nagbibigay ng katotohanan na kanyang ingatan lahat ng pinangako niya sa atin. Regardless po ng ating hindi pagiging tapat, ang Diyos ay patuloy na tapat. Alam mo, sa totoo lang, you are not faithful. And even pastor, not faithful. Ang Diyos po, wala talagang 100% na faithful na tao. Wala. Isa lang po ang 100% na faithful, ang pangalan ni Jesus Christ. May kausap mo. Pag ito naintindihan mo, maunawaan mo what is grace. Binayayaan tayo sa kabila na hindi tayo karapat-dapat. Pinahintulutan niya na ikaw na tinatawag na makasalanan, ikaw na sinungaling, ikaw na hindi pwedeng pagkatiwalaan, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon po na relasyon sa Kanya. Nabigyan ka niya ng oras para kausapin ka. Bigyan ka niya ng pagkakataon, makilala mo siya, minamahal ko. That's the faithful God. Ulitin ko po, God's faithfulness is His unchanging, reliable, consistent character. Yung consistent character, rooted in unwavering love, that ensures He keeps all promises, regardless of circumstances or human failings. Alam mo, nakakatawa po si Jacob, pag inalong buhay ni Jacob, nung ninakaw niya ho yung kanyang, tawag dito, bata pa lang siya. Imagine mo, bata pa lang, yung heel ng kanyang kapatid na si Es, o hinihilan niya po ito. No? Niloko niya tatay niya, niloko niya kapatid niya para makuha yung pagpapala, minamahal ko. Grabe po si Jacob, minamahal ko. Pero nakakatuwa, walang maganda kay Jacob. Because God is faithful to Abraham. Because God is faithful to Abraham. Because God is faithful to Abraham. Kaya niya kinatagpo si Jacob. Kaya tingin sa akin, nakakalagang yung tatandaan, yung faithfulness mo as a parent, magkakaroon ng impact sa mga anak mo. Yan po ang maganda rito. Kaya sabi ng Panginoon sa magmamahal po sa Kanya, 1,000 generation, dadalawin niya po yung kanyang mga ina po para pagpalain. Ang sarap maintindihan ng kabutihan nun ng Lord. Ang sarap maunawaan kung sino ang Diyos natin, mga minamahal ko. Tingnan nun natin, the faithful, ano yung pagkakaiba ng the faithful God and a faithful God? No? Yung da, tsaka yung ano mo lang ako. The faithful God emphasizes God as the soul
ultimate and absolute source of faithfulness. Yan po yung tinatawag na the faithful God. Ibig sabihin, binibigyan po ng diin na ang Diyos po ang kaisa-isa, ang ultimate at absolute na source ng tinatawag ng faithfulness. That's the faithful God. Defining His very nature as unchanging and reliable. Dinidefine ho nito yung kanyang kalikasan na nagsasabi, siya po ay unchanging at pwede mo siyang pagkatiwala. Reliable po ang Diyos. Alam mo, pag magdidil ka ho ng negosyo, mga minamahal ko, pagkausap mo po ang tao, tinitignan mo kung pwede ba itong pagkatiwalaan. Lalo na kung malaking pera po ang usapin, ay hindi ka basta-basta magbibigay. Bakit? Gusto mong masiguro, yung kausap mo, matinong kausap. Yung kausap mo, mga minamahal ko, tapat, or else, maloloko ka. Amen. Dito po, pinapakita, mga minamahal ko, siya po yung lahat-lahat na source ng faithfulness. Dinidefine nito yung very nature na yung Diyos na hindi nagbabago at pwede mong pagkatiwalaan, kapatid, tingin sa akin. Kahit nagbabago ka, yung Diyos mo kailanman hindi magbabago sa'yo. Why? He is God. Siya po ay Diyos, mga minamahal ko. No, a faithful God highlights yung a faithful God highlights one specific attribute of God, presenting Him as one of many possible or simply illustrating that He acts faithfully in a particular situation. A faithful God may kinalaman sa galaw niya. Yung kanyang, the faithful God, kung sino siya. Yung kanyang pagka-Diyos. No, your God is the faithful God. Nakakatuwa po itong ano na to. The faithfulness of God means God is unchanging in His nature, true to His word, has promised salvation to His people, and will keep His promises forever. He is worthy of eternal trust no matter how unlikely His promises seem. Pag sinabing faithful, mga minamahal ko, true to His word. Totoo sa Kanyang sinasabi. Kaya muna ako, medyo ano muna ako ng konti. True to your word. Pakipalo mo lang, True to your word. Sabing ganon, this is a clear, concise, accurate definition of what it means to be a faithful person. Pag sinabing tapat ka, mga minamahal ko, tapat ka sa sinasabi mo. Pag sinabi mo, sinabi mo. Pag sinabi mo, ginagawa mo. That's faithfulness. Ano pag inaral mo, pag sinabing faithfulness, mga minamahal ko, faithful ka sa sarili mo, yung isip mo, yung puso mo, yung sinasabi mo, yung ginagalaw mo, iisa. Pag mali po laman ang isip yung ginagawa, hindi po yan faithful. Kaya minsan tayong mga tao, ito ginagawa ng kamay, iba ang laman ng isip. Iba lumalabas sa bibig because unfaithfulness. Pero ang Diyos mo, because He is faithful, He is united with Himself, maminamahal ko, yung isip niya, yung puso niya, yung salita niya, tsaka yung gawa niya, iisa po yan. Bakit po? Because He is faithful, He is constant, maminamahal ko. Yung Diyos ho natin. Sabi nga noon, if you're faithful, there is consistency between your words and your works. Between what you believe and how you behave. Yung pinapaniwalaan mo, yung inaasal mo, dapat parehas. That's faithfulness. No. Between what you promise and what you perform. Pwede ba kita matanong? Ano yung huling pangako mo na ginawa sa tao? Pangalawang tanong, ginawa mo? Sure, ito mga minamahal ko, nangangako lang ho tayo para manahimik lamang po ang tao. Sure, ito mga minamahal ko, sinabi mo sa asawa mo pero hindi mo ginagawa. Marami kang binitawang salita, marami kang pinangako, ganun din ako. Pero pag inaraw mo minamahal ko, ilan doon ang tinupad natin? Ilan taong ka ng Kristyano ngayon? Ano pag tinignan mo ang buhay ng tao, kahit Kristyano na sinungaling pa din? Sinungaling pa rin. Ito yung sinasabi mo, pero ginagawa mo, ibig dyan ay lying po yan. Aralin mo, mga minamahal ko, kung gaano ka kasinungaling sa buhay mo. Kung magiging honest ka lang, you are a liar. Kristyano ka na pero hindi ka totoo. Lahat ho tayo. Ang kagandahan lang, as we journey ng faith natin, nababawasan. Ang nakakatakot, matagal ka ng Kristyano, sinungaling ka pa rin.
Nakaka-offend, pero yun ang truth. May kausap ako. Sinungaling sa asawa, sinungaling sa mga anak, sinungaling sa trabaho, pwede sinungaling sa business, mga minamahal ko. Bakit po? It is the nature of human flesh. Kaya po walang taong 100% faithful. Isa lamang po ang tao na 100% faithful. Ang pangalan niya, Jesus Christ. Siya po'y nagkatawang tao, mga minamahal ko. Kaya po, ang sarap isipin, mga minamahal ko. Ito pong tinatawag na katapatan ho ng Diyos. Nasa kabila, pag inaral mo, mga minamahal ko, ilang beses ka nangako sa Diyos. Remember yung sandamakmak natin mga pangako sa Diyos? Hindi natin tunupad. At ang sabi natin, joke lang. Naalala niyo ho yung mga pangako natin sa Panginoon. Walang kondemnasyon ha. Amin-amin lang. Habang inaaral ko po ito, mga minamahal ko, you are unfaithful. I am unfaithful. Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, we are unfaithful. Pero sa kabila, mga tingin ka sa akin, sa kabila ng hindi tayo tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Bigyan kita ng isang tanong. Ikaw ba'y makikipag-deal ng negosyo sa taong sinungaling? Na alam mong sinungaling? Ay, hindi. Ang unang titignan mo, unang-una, yung karakter nito. Baka bogus to. Even sa relationship, inaaral po yan, mga minamahal ko. Ito bang tao na to naliligaw sa atin? Sa akin, may katinuan ba ito? Marami ho sa atin na peke na bola. Dahil maraming lalaki, magaling magtago Na naalala ko nanay ko tsaka tatay ko. Konting ano lang to as segue Tatay ko. Nay, baka matisod ka. Andiyan ang nanay ko. Kaya puti ang buko kasi puti ang buhok ng nanay ko. Diyan ako nagmana. Kaya naman nakakalbo ko dahil sa tatay ko yan. Parehas po yan may pinanggalingan. At tingin kayo sa akin, eto kwento. Ang nanay ko nag-beat sila ng tatay ko. Ang nanay ko maganda po yan ng dalaga. Actually, pinag-ano po yan mag-artista. Hindi po niya, kasi na-shock siya. At hindi po siya tumuloy. Bata po siya, kabataan, 16 years old, andyan po siya, 1959, na aming pong bahay na yan. Mag-isa lang po siya dyan. Galing po ng ng Quezon City. Naglalakad po ang nanay ko dito. Kaya po yung mga old tenant, pag tinignan ng nanay ko, kasi nakakita sila ng kakaiba. Tapos, nakita niya po, ang tatay ko nang ligaw sa kanya. Ang tatay ko hindi kagandahang lalaki. Ayoko na magbiro rito, baka may matisod pa. Minsan nagbiro ko, may natisod, hindi na nakabalik sa Panginoon. Na baka hindi nyo kayanin. Nakakatawa. Niligawan niya ang nanay ko. Ang nanay ko napaka-thoughtful. Ang tatay ko, bigay ng bigay. Kaya po pag bigay ng bigay, bigay ng bigay, bigay ng bigay, bigay ng bigay. Thoughtful po. Kaya ang nanay ko kahit hindi kagandahang lalaki tatay ko kasi tatay ko maitim. And then nailabang nanay ko sa kanya. Kabibigay. Ilan sa inyo na ganun? Ilan rito na parang naloko ko parang tamay sabi ni pastor Pinangakuan ng langit at binigyan ng star. No? Ang daling maloko, lalo yung mga babae, mabigyan lang. Ay, love ako, binigyan ko ng sabon. Kaya ka binigyan ng sabon, hindi ka naliligo. Nakakatuwa. Yan po, bigyan ng bigyan ang tatay ko sa kanya, nailap po. Ito, ang nanay ko galing Quezon City, ang tatay ko, dito ho yan. Ang tatay ko nangungulungan din. Ibig sabihin, mabait din ang tatay ko. Pag darating tatay ko rito, ang nanay ko, ang sinasabi ng tatay ko sa mga tropa niya, sinasabi niya sa nanay ko, ang pinapakita niya sa nanay ko, wala siyang bisyo. Kaya ang nanay ko, in love na in love sa tatay ko kasi hindi uminom ng alak. Hindi na negerilyo, ang bait. Ito pala ginagawa niya. Sinasabi sa tropa niya, pag dumating si Mary Ann, walang mag-aalok sa akin ng alak. Walang mag-alok sa akin ng sigarilyo. Kaya pag dumating nanay ko, press na press ang tatay ko. Wow! Walang vices. Di ba? Kaya po nanay ko, talagang in love na in love sa tatay ko Kala niya naka-jackpot siya. Eto na nakakatuwa. Sinagot siya ng nanay ko. Kasi nga sa pagkakalang yun, araw ho ng kasal nila. Araw ng kasal nila. Sa Garay. Punong-puno po ang simbahan ng Garay. Kasi tatay ko kilala sa Garay, si Talahib. Pumunta mga tao doon para makita po kung sino mapapangasawa ni Talahib. Nakakatuwa. Unang-una nakita ng nanay ko ang tatay ko. Hindi ho makalakad sa altar, lasing na lasing. Bit-bit ho ng mga...
Pakitingnan mo yung katabi mo, para ikaw din yun. No? Ang galing magtago. Kapatid, huwag na hong patago-tago. Alam ho ng Diyos yung ginagawa natin. Alam mo ang challenge sa atin, we need to be faithful with God. Kaya ho, mga minamahal ko, tayo mga tao, ano tayo kadalasan? We wear mask. Na nagtatago. Nakala mo, ang babait. Kala mo, ganito. Pero pag wala na sa simbahan, dragon, nagmamask ka ng Kristiyano. Hindi ikaw yon, baka sa matisod ka pa ha. Hindi ikaw yon, no? Hindi ikaw yon. Baka matisod po kayo ha. Hindi ikaw yon. Maraming Kristiyano ganon. Alam mo bakit? Hindi po faithful. Ito nakakatuwa. Sa kabila na we are not faithful, sabi po ng Biblia, God is faithful. God is able to do His promise because our Father God is a faithful God. Hindi lang po yung mga minamahal ko, yung God the Son, si Kristo po, tinatawag po siyang faithful and true, mga minamahal ko. Yan po ang isang pangalan ni Jesus. Tapat at totoo. Yan po yung Kristong kausap mo. Yan po yung Kristong kasakasama mo. Siya po ay tapat at totoo. And the Holy Spirit is the Spirit of truth, mga minamahal ko. Hindi siya pwedeng magsinungaling, hindi po siyang hindi mag-fulfill ng hindi siya pwedeng mag-fulfill, hindi niya pwedeng hindi fulfill yung kanyang pangako because He is the Spirit of truth. Ang sarap mga minamahal ko, maintindihan ho natin, no? Yung Diyos ho natin, siya po ay Diyos na matapat. Siya po yung Diyos na tapat. No? Habang tinitingnan ko po ito, nagbubulay-bulay ako, pambira, grabe. Sino rito mga minamahal ko, ilang beses kang nadapa? Because yung Diyos mo'y tapat, itinayo ka. Ilang beses kang nag-backslide dahil ang Diyos mo'y tapat, inabot ka. Ilang taon, mga minamahal ko, na ikaw po ay sa buhay mo, ikaw mismo sinungaling ka, pero sa kabila mo na yan, because your God is faithful, pinapatawad ka. Ilang taon na yan, kapatid? Alam mo, tuwan-tuwa ako sa pag-iyak ako na yung sa Panginoon kanina, Lord, salamat! Kasi tapat yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Hindi man ako tapat, ikaw ay mananatiling tapat, pero yung katapatan mo ang tutulak sa akin para ako ay maging matapat sa iyo. Hindi yung sapat na tapat ay alam nating tapat ang Diyos, pero hindi ka pa rin tapat. Tapat ang Diyos, tapat, hindi ka pa rin tapat. Yung katapatan ng Diyos, dapat magpupush mo sa atin upang tayo maging matapat naman sa Kanya. Alam niyo, mahirap kasama mga taong sinungaling. Mahirap. Yung mga unfaithful na taong, mahirap po yung kasama. Pero nakakatuwang Diyos. Before the foundation of the world, nakita ka niya. Nakita niya ako. Nakita niya tayong lahat. Pero pinili niya ho tayo, mga minamahal ko, para maka-fellowship natin yung kanyang bugtong na anak. The one who called us is faithful. Ang galing ng Diyos. Kaya po nakakatuwa, kapatid, nakakatuwa maintindihan yung faithfulness ng Diyos. Ilang problema dinaanan mo, ilang bagyo na ang dinaanan ng buhay mo, ilang panahon na halos madurog ang pagkatao mo, ilang panahon na ayaw mo na, suko na ako, hindi ko na kaya, pero nandito ka pa rin kasi yung Diyos mo ay tapat. Grabe katapatan ng Diyos. Ang sarap maintindihan. Kaya po pag nag-worship ka, Lord, you are the faithful God. Mag-evaluate ka ho. Mula na magkikristyano ka, kumuha ka ng notebook. Wag na notebook, kumuha ka ng Manila paper. Kumuha ka ho ng ballpen. Makikita mo, mga minamahal ko, ang katapatan ng Diyos sa iyo noon, ngayon, at hanggang ngayon. At sa darating na panahon, siya po ay mananatiling tapat sa atin. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Kamang palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Nakhabol ka, nak. The core aspect of God's faithfulness o buod na mukha na katapatan ng Diyos. Pag tinignan mo, mga minamahal ko, tingnan natin. Number 1, immutable character. No? Yung character, God is unchanging. Meaning, He is always consistent with His righteous nature. Ang sarap po ito maintindihan, mga minamahal ko. Isang mukha, mga minamahal ko, ng katapatan ng Diyos, mga minamahal ko, ito pong tinatawag na immutable character. Hindi po siya nagbabago. Hindi po siya nagbabago. Nakakatuwa eh. Ang sarap isipin, no? Alam niyo po, lagi ito sinasabi. Kung failure at failure ang pag-uusapan,
Ako po ang pinakamaraming failure sa simbahan pong ito. Believe me. Bakit ako nabago? Because of the grace of God. Because God is faithful. Alam niyo sa problema natin, kaya nahirapan tayo magbago, ang hirap aminin na kung sino tayo. Tama po ba ako? Ang hirap kayong aminin sinungaling. Ang hirap kayong aminin na maging totoo ka sa sarili mo. Ang hirap. Kaya ang unang hakbang ng kagalingan, malaman mo kung sino ka. Pwede ba kita matanong, sino ka? Sino ka? Bilang isang Kristiyano. Alam mo kapatid din sa akin, madali lang ho tayo pag magkakasama tayo. Pero pag hindi na tayo magkakasama, tapat ka pa rin ba sa Diyos? Hello. May isang kwento, mami, na mahal ko. Sabi po na isang bata, alam mo, gustong-gusto ko paglinggo na. Sabi ng anak, bakit naman? Kasi paglinggo ang bait ni tatay eh. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, hindi na siya mabait. So ibig sabihin, inconsistent mo, minamahal ko. It is unfaithfulness. God, sabi niya ganoon, is unchanging, meaning He is always consistent with His righteous nature. Consistent po ito. Hindi nagwe-wave. Because He is faithful. Pangalawa mo yung namahal ko, immutable character, unfailing promises. No? Unfailing promises, God gives His word. Even if events do not unfold as human. Ano man yung nararaanan mo, hindi man ito ang ina-expect mo, yung pangako ng Lord, mangyayari po yan. Because unfailing po, maminamal ko, because your God is a faithful God. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, gagawin mo ng Panginoon, minsan po may waiting lang, maminamahal ko. Alam niyo, natutuwa ko sa Panginoon. Ito pong building po na ito, itong kinatatayuan mo, ito po ay bunga na katapatan ng Lord. Hindi po magaling ang mga taga-BGO, magaling po yung Diyos ng mga taga-BGO. May kausap po ako. Dahil pag tinignan mo, alam mo, honestly, hindi naman tayo tapat sa mga giving natin. Nakaka-open, yun ang totoo. Naalala ko na simula natin itong building na to, binigyan tayo ng Panginoon ng negosyo. No? And then, nagsara na wala. Bumagsak ang tayo sa offering, mga minamahal ko. Tingnan sa akin, yung Diyos po hindi nakadepende sa tao. Ang Diyos po ay nakadepende kung sino siya. Gusto niya itong gawin, tatapusin niya po ito. Ulitin ko po ito. Gusto niya itong gawin, tatapusin niya po ito. Kahit wala ka, kahit wala ako, pag gusto niyang tapusin, tatapusin niya po ito. Because unfailing po ang promises ng ating pong Panginoon. Naalala ko, sa tuwing ako po yung magtatanong, kasi nagpapagawa tayo, pag tinanong ko si Gian, si Ate Alicia, Nak, may natira ba? Pag sinabi nila Dayan, di, negative. Hallelujah! Wala tayong pampasahod. Pero alam niyo, nakita ko, katapatan nun na dyan, tapat-tapat talaga ng Diyos. Ito ang tawag dito, faith project, sa akin. Yung tapat na Diyos may ginagawa. Sumabay ka sa ginagawa ng tapat na Diyos. Meron pong blessing rito, meron promotion rito, meron po itong increase. Ang pinagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki. Kung hindi ka kayang pagkatiwalaan ng maliit, hindi ka kandidato sa malaki. Kaya po ang faithfulness, maminamahal ko, mahalaga po ito sa Diyos because He is faithful. Dapat ang buhay natin, maminamahal ko, nababago. Kung noon hindi tayo gantong katapat, pero dapat nag-i-increase yung katapatan natin sa Panginoon. May kausap ako. Why? Because He is faithful, ikaw nga ay mo kausap ng sinungaling. Ang gusto mong kausap, maminamahal ko, yung katulad mo. Ganon din si Lord. Because of His faithfulness, maminamahal ko, yung faithfulness niya, nagtutulak po ito sa atin para maging matapat sa Panginoon. Tumatakbo itong gawain na ito, maminamahal ko. Even this church, even this building, maminamahal ko, is all about the faithfulness of God. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa leadership, dahil sa habag at katapatan ng ating buhay na Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos, hindi kung kani-kanino man. Ang kagalakan atin, sa Kanya lang ang kaluwalhatian. Amen. Ang sarap lang, maminamahal ko, na pag may ginagawa ang Diyos, ang sarap sumabay doon. Kung galaw ng Diyos, sabay. Andon ang pagpapala sa sumasabay sa gustong gawin ng Panginoon.
Aralin mo po ang Biblia, mga minamahal ko, lahat po na kumukontra sa kalooban ng Panginoon, nagtatapos po sa hindi maganda. Because Bible is consistent, mga minamahal ko, pag tinignan mo po ito. Natutuwa ang Diyos sa mga taong tapat. Bakit po ba si Abraham? Abraham, nung tawagin po siya, he is not faithful in the beginning. Actually, sabi ng Lord, pumunta kayo rito, iiwan yung kanyang kamag-anak, sinama niya si Lot. Pag inala mo yung journey niya, sinungaling. Makita mo, hindi po siya faithful na tao, mga minamahal ko. Meron nga lang po siyang faithful na Diyos. Hindi ko alam kung paano siya pinagtsatsagaan ng Panginoon sa kabila itong taong sinungaling. Alam mo bakit? Nakikita ho ng Panginoon, isang araw si Abraham ay magiging matapat sa kanya. Tingnan sa akin, hindi kanya tinitingnan ngayon, ang tinitingnan niya yung finished product mo. Kaya siya hindi nadidismaya sa'yo. Nakikita niya isang araw titino ka, isang araw gagaling ka, isang araw magiging masunurin ka, isang araw magiging matapat ka. Ganon ka nakikita ng Diyos. And He's faithful, mga minamahal ko, sa journey na ito. Kapatid, pakisabi nga sa katabi mo, do not give up. Pakisabi sa katabi mo, do not give up. God is not finished with you yet. Alam mo, sa totoo lang, kung sensitive ka ho sa failure, isang reason kaya hindi tayo harap sa Panginoon, because of failure. Pag naintindihan mo kung sino ka, ang daming sablay, ang daming pagkukulang, ang daming pagkakamali. Sa isip, minsan, ang dumi ng isip. Minsan, minamahal ko, lalapit kasi sa banal na Diyos, parang wala kang guts na lumapit sa Kanya. Bakit po? Kasi ang dumi. Yung parang wala kang tinatawag na tenacity o lakas ng loob na lumapit sa Panginoon kasi nakikita mo, you are a failure, you are a sinner, nakikita mo ang problema mo. Pero sa kabila ng ganun mo nakikita ang Diyos mo, ang sarili mo, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin because I am the faithful God. Natutunan ko, kapatid, sa pagbagsak sa pagkakamali natin, hindi dapat naglalayo sa atin sa Diyos. Bagkus tumitingin tayo lalo sa Panginoon, kaya po sabi ng Bible, looking unto Jesus. He's the pinagsimulan at magtatapos ng ating pananampalataya. Ang sarap maintindihan katapatan ng Lord. And then nakasunod, kanina po yung tinatawag immutability. Ngayon, unfailing na tinatawag na promises. Pangatlo, unconditional love. No? His faithfulness is not dependent on human performance. Even when we are unfaithful, He remains faithful. Why? Because His love is unconditional. His love is a faithful love. Mga minamahal ko, ang sarap maintindihan ng Diyos. Alam mo, sa totoo lang, tingin sa akin, galing ka sa pagkakamali, galing ka sa maling, maraming mga hindi na maintindihan ang pinagagawa mo sa buhay mo, natin. Pag lumapit ka sa presence ng Lord, pag tumingin ka sa mukha ng Lord, although na hindi ka na makatingin, dahil lagi mo tinitingin sarili mo, yung Diyos mo, He is the lifter of your head. Itinataas niya po itong ulo mo at sinasabi niya sa iyo, anak, tumingin ka sa akin. Dahil pag tumingin ka sa Diyos, mawawala ang lahat sa buhay mong hindi maganda. Dahil sa kabila po ng mga bagay nito, though we are unfaithful, our God is the faithful God. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos doon? Come on, palakpakan natin. Malakas sa palakpak para kay Jesus. Unconditional love. Hindi nakadepende sa kabutihan mo, hindi nakadepende sa obedience mo, hindi nakadepende kung nakasusunod ka, minahal ka niya nung panahong walang-wala ka pa. Nung panahong makasalanan ka, minahal ka ng Diyos. Walang idagdag para mahalin ka ng Panginoon. Kahit mag-obey ka, the same constant ang love ng Lord. Simply, your God is a loving God. Ang sarap maintindihan ng Diyos. Kaya pag nag-worship ka sa presence ng Lord, hallelujah, pag pinapaintindi sa'yo ng banal na Espiritu, His holiness, His love, His righteousness, mga minamahal, His faithfulness, you will cry before God. You will cry, believe me. Bakit po? Kasi pinapakita ng Diyos kung sino po siya sa atin. And then, hindi lang unconditional love, everlasting mercy. No? Everlasting mercy, nakasunod. His compassion and grace are renewed every morning. His compassion and grace are renewed every morning. Sa pagising mo sa umaga, bago yan. Pagising mo bukas, bago yan. Pagising susunod, bago. Sa bawat umaga ng buhay mo, bago ang pag-ibig ng Lord, bago katapatan ng Lord, bago ang goodness ng Lord. Bakit po? Because He is an everlasting God. Hindi siya nag-change. Minsan nakakainis. Hindi siya nagbabago.
Nagbabago ko, nagbabago tayong lahat. Yung Diyos natin hindi nagbabago. Why? Immutable ang karakter niya. Unfailing ang mga promises niya. Unconditional ang love niya. Everlasting ang mercy niya. That's our God. Ilang expression po ng God's faithfulness. Kapahayagan na katapatan ng Lord sa atin, maminamahal ko. Next slide. Some expression of God's faithfulness. Number 1, maminamahal ko. Sino rito maminamahal ko? Noon, ewan ko kung naintindihan niyo po sa sasabihin ko. No? Sa mga kabataan dito na maintindihan. Nalala mo, in love ka sa asawa mo. May picture ka sa pitaka mo. Nalala niyo ho yun, mga boys? Mga girls, meron ho bang ganon, mga babae rito? Pag binuksan yung pitaka mo, makikita yung mukha ng asawa mo. Tapos nung nagkaanak na, wala na yung asawa mo. Mga anak mo lang ando doon. May ganon ho ba? Pero nung usong-uso yun, pag may pitaka, doon picture ng asawa mo. Tama po ba ako? Pagpapakita that you are faithful to Him, you will always carry the picture of your wife o spouse doon po sa... Kaya nga pag nagbukas ka nagbayad ka, pag gumano yung pitaka pak, nakikita ka agad, merong picture dito. Ano po yun? Ang tawag po doon ay Diyos-Diyosan. Hindi po, biro lang. Hindi po Diyos-Diyosan. Asawa mo po yun. Asawa po yun. Eh, yung ano mo na, pag tignan mo, di ba expression mo ng faithfulness mo yun. Tignan mo to si God. Kung paano yung express yung pag-ibig niya. Sabi po ni Yahweh dito, can a mother forget the baby at her breast? Ibalik mo na sa akin yun. Okay na ako doon. Balik mo na ako. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Sure, ito nung nag-aaral ko nung high school ka, naalala mo may crush ka nun, hindi na ito maintindihan ng mga Gen Z, no? Ewan ko, naintindihan pa ako ng mga tao sa Pilipinas. No? Yung kumihawak ang ballpen, tapos yung pangalan ng, sinusulat mo yung crush mo. Minsan yung girlfriend mo, yung pangalan, sinusulat mo doon. No? Tapos gaganon-ganon ka. Sumusulat ka ng puso. Dito ang ganda na expression ng love ng Lord dito. It is an expression of His faithfulness. Sabi niya gano'n. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Bakit sa kamay? Sa tuwing gagalaw ang kamay mo, makikita mo po, yung nakalagay ho rito. It is an expression of God's faithfulness sa nation po ng Israel. Ang sarap isipin, no? Pampihira. Ganon. Oo. Ibig sabihin, lagi yan nasa isip ng Diyos. Lagi yan gustong makita. Ganon ka kahalaga sa Panginoon. Pangalawa, expression mo, minamahal ko, is the book of life. Ito po yung kinakanta natin, medyo parang nag-iba na ako. Book of life. No? Ito expression ng katapatan ng Lord. No? Meron po tinatawag mo, minamahal ko, na aklat ng buhay sa langit. Pag kinalala mo si Kristo, mga minamahal ko, isinusulat niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya hindi po ito basta-basta, mga minamahal ko. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior ng life niya, nakasulat po ang pangalan sa aklat ng buhay. At pagdating po ng tamang kapanahunan, ang titingnan po ng Diyos kung ang pangalan ng tao ay nasa aklat ng buhay. Ang sabi ng Panginoon dito, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was hurled into the lake of fire. Sabi niya, sino man pong mga tao ang hindi makikita ang pangalan sa aklat ng buhay, iahagi sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga, mga minamahal ko, gusto ko maintindihan mo, ang pangalan po ay nakasulat sa aklat ng buhay. Your name were written at the book of life. Because God is faithful. Dito po, mga minamahal ko, kaya po tingin ka sa akin, sa uling panahon, tatayo ang tao sa harapan ng Diyos. At ang aklat po ng buhay magsasabi, mga minamahal ko, kung sino ang papasok ng langit. Hindi dahil mabait, hindi dahil nagdo-donate. Ibig sabihin, kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, which is God's expression ng kanyang katapatan. Napakahalaga ho na ito, mga minamahal ko. Huwag kang lalabas po ng mundo na wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay.
isang malaking pagsisisiho yung pagdating ho ng panahon. Expression po yan ng katapatan ho ng Panginoon. Ano pa? Pangatlo, mga minamahal ko. Sino itong mga minamahal ko natutuwa kapag nakakita ka ng rainbow? Yung mga bata natutuwa pag nakita ng rainbow. At iba-iba ho mga tinatawag ho na ano tawag dito? Kwento patungkol po sa rainbow. Ang sabi ho ng marami, sa dulo po ng rainbow may kayamanan. Pag nakuha mo rin yung dulong-dulo ng rainbow, maghukay ka ron, may kayamanan yun. Kung totoo yun, mga minamahal ko, malamang ang men's fellowship magkakasama doon. Naguhukay ng kayamanan sa dulo ng rainbow. Pero what is a rainbow? Ano ba, bakit po ba pag umuulan, pagkakasulan, o minsan walang ulan, may lumalabas po na rainbow? Para saan yan? Ito po ba ay para cute? Hindi po. Ang rainbow, ito po ay kapahayagan ng katapatan ng Diyos. Sabi ng minamahal ko, sabi niya kay Noah, and God said to Noah, this rainbow is the sign of the covenant, solemn pledge, binding agreement, which I have established between me and all living things on the earth. Tipanan ho ng Diyos yan at ng tao, na ang pangako ng Diyos sa mga tao, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ho ng baha. Kaya sa tuwing lalabas po yan, mga minamahal ko, it is a faithfulness ng Lord. Sinasabi niya sa mga tao, that's my promise, this is my covenant sa mga tao. Kaya sa tuwing tingin sa akin, pag ito naintindihan mo, tuwing lalabas po yan, ipinapakita po ng Diyos yung kanyang dakilang katapatan. Kaya hindi po ito lulubog sa baha, although na maraming baha. Ito nakakatuwa. Ang galing-galing ho ng Diyos. Pag pumunta ko ng Revelation chapter 4 verse 3, doon sa mismong langit, doon pupuntahan ho natin. Alam niyo saan niya nilagay ang rainbow, mga minamahal ko? Nakaupo siya sa trono. Yung rainbow po, nakapaikot hong ganon sa trono niya. It symbolizes the faithfulness of God. Mula noon hanggang ngayon at magpawalang hanggan, yung Diyos na ating sinasamba ay ang tapat na Diyos. Tingin sa akin, kung tapat itong Diyos na ito, paano tayo dapat tumugon? Pero bago po yun, yung pagtugon, biblical examples and references. Mga word of God, tingnan ho natin ilang pirasong salita ho ng Panginoon. Hindi ko kinuha ang lahat kasi napakarami about faithfulness. Biblical examples and references. Sabi po ng Lamentation 3:22-23, highlights that God's steadfast love and mercy never cease. Sabi ganon. Hindi po yan. Ito yung kinakanta natin ng, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Binibigyan po ng diin dito, yung hindi nagbabagong pag-ibig ng Panginoon at yung kaawaan na nanatili magpawalang hanggan. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, no? If we are faithless, He remained faithful. For He cannot disown Himself. Tapat siya sa sarili niya, mga minamahal ko. Alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon, He's faithful to Himself. No? Kahit hindi ka tapat, mananatili siyang tapat. Binibigyan ng emphasis, mga minamahal ko, God remains faithful even when we are faithless. Minsan dumarating sa buhay natin, no? Nawalan tayo ng pananampalataya. Lahat dumarating ho sa ganyan. Lalo pag ikaw po'y batang Kristiyano. Pero kung matanda ka ng Kristiyano, bihira na ho mangyari sa iyo yan. Dumarating sa atin ang kawalan ng pananampalataya, pero nakakatuwa sa kabila ng kawalan ng pananampalataya, ang Diyos ay patuloy na tapat pa rin sa kanyang mga anak. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9, ito naman po, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Take it sa akin. Sa pagkakasala natin, may pangako ang Lord. Pag ipinahayag natin mga kasalanan natin, siya po ay tapat. Sabi niya ganon. At matuwid. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Why? Kaya ka pinatatawad ng Diyos pag nag-repent ka because of this word. Kaya tuwing lalapit ka, kahit gaano karami kasalanan mo, pag ikaw po'y nagpahayag sa harapan ng humingi ka ng tawad, sabi ng Lord, He is faithful. Kaya tayo pinapatawad ng Panginoon, He is faithful. Kaya tayo pinapatawad ng Lord sa mahabang panahon because your God is faithful sa maraming panahon mula noon hanggang ngayon. Kaya ka pinatatawad ng Lord pag humingi ka ng tawad because God is faithful.
Because of the faithfulness of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 1 Corinthians 10, verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Promises na kung saan minamahal ko, na hindi na papahintulutan yung pagsubok na hindi mo kakayanin. Tingnan sa akin, walang pagsubok na dadaanan mo na hindi mo kaya. Kaya mo lahat ng pagsubok na dadaan sa'yo. Bakit po? Kasi po si Lord, hindi niya i-allow ang problema na hindi mo kakayanin. Bakit po? Because God is faithful. Kaya hindi po pagsuko ang solusyon. Hindi pag-ayaw ang solusyon. Ang solusyon, because God is faithful in times of my trials and tinatawag na problema, Lord, lalapit ako sa'yo. Bakit? Alam ko, tapat ka, may daan kang gagawin para mapagtagumpayan ko yung problemang dinadaanan ko. Exodus 34 verse 6. Exodus 34 verse 6. And he passed in front of Moses. Ito po yung prayer ni Moses. Lord, sabi ni Moses, Lord, hindi mo sinasabi sa akin kung sino sasama sa akin. Galing po na unfaithfulness ang bayan ng Israel. Sabi ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kami samahan. Sabi ng Lord sa kanya, my presence will go with you. Tapos sabi niya, biglang sinabi niya, Lord, pwede ko ba makita ang kaluwalhatian mo? May I see your glory? Sabi ng Panginoon sa kanya, wala nakakita sa akin na nabuhay. Merong bato sa likod. Pag doon ko doon, itatago ko sa likod para makita mo yung likod ko. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness. Yung katapatan ng Lord nag-a-abound. Hindi lang po ito, sumasagana, abounding po ang katapatan ho ng Lord. That's the faithfulness of God. Kaya po the moment na inawit ho natin ang dakilang katapatan, ang sarap awitin kasi naintindihan mo yung katotohanan ng inaawit mo. Sadyang kay buti ng ating pong Panginoon. Paano ba tayo dapat mag-response sa katapatan ng Lord? Ngayon nakita ko dakila ang Diyos. Ngayon nakita ko na tapat ang Diyos. Paano ba ako dapat tumugon bilang isang mananampalataya? Huwag mo natin itong mamisma, minamahal ko. Tingin sa akin, pag wala pong response sa greatest ng Lord, problemang malaki ho yan. Pero dapat maminamahal ko, pag naintindihan natin ang Diyos natin, dapat nagkakaroon ng revolusyon ng mga puso natin, nababago tayo pare-parehas. Dahil ang kadakilaan ng Panginoon, tutulak ho tayo, maminamahal ko, para po tayo magkaroon ng desire na magbago. 4 na bagay. How to respond to God's faithfulness, mga minamahal ko. Number 1, gratitude. Pakisabi nga po, gratitude. Isa po, gratitude. Thank Him for His consistent care and love. Pasasalamat. Papuri. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagkabutihan mo. Alam mo, sa totoo lang, minsan, nalulungkot ako sa mga Kristiyano ngayon. Pag nagpapasalamat sa Panginoon, ganito magpasalamat. Hindi ko alam kung ano binubulong. Alam mo po sa Biblia, sa Old Testament, sa Psalms, pag nagpuri tao doon, grabe. Si David hari po yon. Nung makita niya kadakilaan ng kabanalan ng Lord, ang unang ginawa niya, tinanggal niya yung kanyang korona. Yung setrong hawak niya, tinanggal niya yun. Yung kanya tinatawag na robe, mamaya tinanggal. Tanggal po itong pang-ibaba, pang-taas, maminamahal ko, and he danced before God. Grabe yung kanyang pasasalamat. Grabe yung pagdakila niya sa Panginoon. Napaka-loud. Ang Kristiyano hindi. Alam mo, tingin ka sa akin, dapat kung may loud ng mga tao, especially sa praise, dapat tayo yun. Hello? 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 Dapat ikaw. Pinagpapala ka ng Lord, walang reaksyon. Tinugong ka ng panalangin, walang reaksyon. Alam mo, gustong-gusto ng Lord yung mga tao mapagpasalamat. Kaya tingnan sabi ng Bible, enter His gates with thanksgiving in your heart and enter His court with praise. Gusto ng Lord, loud ang mga Kristiyano, Lord, maraming salamat. Lord, sinasamba namin kayo. Lord, pinupuri namin kayo. Lord, dinadakila namin kayo. Salamat sa asawa ko. Salamat sa mga anak ko. Salamat sa hanapbuhay ko. Salamat sa negosyo ko. Lord, salamat sa lakas. Salamat sa buhay. Buhay pa po ako. Purihin ka. Nasa lubo kayo ng simbahan. Pwede kayo sumigaw. Hello? Hello?
Kaya dapat kapatid tingin sa akin, si Lord po pag nagpala, loud. Dapat pag nag-worship din tayo, loud. Amen. Alam mo sa totoo lang, tingin sa akin, tayo mga Kristiyano, hindi na dapat ang song leader dito, sinasabihan pa, at sabi, di bang taas natin makamay natin sa Panginoon? Come on, please. Pumalakpak ho tayo. Kaya kapatid, pag naiintindihan mo mabuti ang Diyos mo, hindi mo kailangan utusan. Sasamba ka sa Panginoon, bakit? My God is a good God. I will worship Him. Kahit hindi mo mag-motivate ang mga song leader dito, sasamba ako sa Diyos. Hello. Kapatid, yung kadakilaan ng Panginoon, the only thing na hindi natin pwede bigay sa Kanya, yung pasasalamat, hindi ho Kanya yan. Yan po ay galing sa isang puso na nakaranas ng kabutihan ng Lord. Kaya po nakakalungkot, kung tayo mismo mga Kristiyano, hindi tayo makapagbigay ng pasasalamat sa pagsamba sa Panginoon. Yung Diyos excited sa iyo, ikaw hindi ka excited sa Diyos. Yung Diyos tuwang-tuwa kang makita siya, ikaw hindi ka natutuwang makita siya. Kapatid, napakahalaga itong teaching po na ito. Your God, napakatapat, napakabuti. Wala tayong pwede ibigay sa Panginoon. No. Pwede ka na magsalita. Lord, salamat ha. Panginoon, purihin po kayo, lalo pag kumakanta tayo, Lord, napakabuti mo. Dapat nakatas talaga kamay. Bakit it is an expression, minamahal ko. You are surrendering your heart sa Panginoon. Lord, kay buti-buti mo, Panginoon. Sinasamba namin kayo. Dinadakila po namin kayo, Panginoon. You are so good. Iyan pong unang response, minamahal ko natin magkakapatid. Pangalawa, minamahal ko, is worship. Meditate on His promises and character, allowing it to bring peace to your heart. Ating pong pinagbubuli-bulay yung mga pangako ng Lord, yung pag-uugali ng Diyos, yung karakter ho ng Panginoon. Ito po ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso nating magkakapatid. Worship. Kaya tingin sa ako, dapat maminamahal ko habang tumatanda tayong Kristiyano, dapat lumalalim ang buhay pagsamba. Kapatid, huwag kang papayag na tumatagal kang Kristiyano na hindi lumalalim ang pagsamba sa buhay mo. Sayang. Ang madaiti ka ho sa isang dakilang Diyos, maminamahal ko. Ang madaiti ka, maranasan mong isang dakilang Diyos, maminamahal ko. Ang kasunod po nito palagi ang tinatawag na pagsamba sa Kanyang dakilang pangalan. Pangatlo, maminamahal ko na response natin sa faithfulness ng Lord, trust, pagtitiwala. Kung ang Diyos po ay tapat, sabi ng Panginoon, rely on Him during trials and uncertainties, knowing He will not abandon you. Pagtitiwala sa panahon na marami kang nararanasan, ito'y nararanasan mo ngayon sa pamilya mo, sa trabaho mo, sabi nga gano'n, magtiwala ka lang sa Kanya. Because God is faithful. Ano bang trial? Ano bang naranasan? Sakit at karamdaman. Sabi ng Lord, lahat ng bagay, magtiwala ka lang sa Kanya. Bakit po? Because God is a faithful God. Pang-apat, pag-asa, hope. Hope, stand firm in the confidence that He is in control and faithful to His plan. Ang sarap maintindihan mo, minamahal ko. Oo, magkakaroon tayo ng problema. Pero pag naintindihan mo kung gaano katapat ang Diyos mo, sapat na po yun para ma-secure ka. Na God, you are faithful. Kung paano mo akong tinawid noong nakaraang taon, itatuwid mo ako ngayong taon na to. Kung paano mo akong pinagpala nakaraang taon, masigit na pagpapala ang gagawin mo sa buhay ko sa taon po na ito. Why? Because you are faithful. Habang ako'y nananalangin kanina about the expression ng katapatan ho ng Lord, dito ko dinala ng Diyos. The last slide, and we will end up with this. Nak, pakilabas mo nga yung ano na yan, Nak. Mamaya na, sabi ganon, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Sabi po ng verse 24, mga minamahal ko, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Next slide. Ito yung sinasabi ko na, but to those whom God has called, sa mga tinawag ng Lord, both Jews and Greeks, Christ, the power and the wisdom of God. Next slide, huli. Habang ako po ay, andyan ba yung cross? Kanina minamahal ko, niremind ako ng Panginoon, knock the cross. Yung huli. Dito ako niremind ng Panginoon as I pray, iyak ako naiyak sa Panginoon. The greatest expression
ng katapatan ng Diyos ay ang krus ng Kalbaryo. Iyak ako na iyak sa Panginoon kanina kasi yung aking pong prayer cell, meron po doong malaking cross na ginawa si Dico noon. Nilagay ko po yun doon. Kung di ako nagkakamali dito nakalagay yung kinuha ko yun doon, nandun po yun. Pwede bang habol mo ko? The cross of Christ. Isa lang, please. Alam niyo po, mga minamahal ko, yung cross ng Calvary, Genesis chapter 3 verse 15, sinabi ho ng Lord ito. Pinangako po doon yung tagapagligtas. Itong tagapagligtas nito, tatapakan ng ulo ni Satanas. At yung heel ng tagapagligtas ay tutukain. Lumipas ang mahabang panahon, tinawag si Abraham, si Isaac, si Jacob para lumabas po itong Israel. At sa bahay ng Israel, lalabas po itong Kristo po na ito. Kaya pag tumingin ka ho sa cross ng Calvary, it is an expression that God is faithful to His Word. Kaya nung mamatay si Kristo, minamahal ko, sinabi na ni Isaiah, hindi siya makilala. Halos madurog ang niyang buong pagkatao sa hirap na dadanasin ng Messiah. Sa mahabang panahon, mga minamahal ko, pinakita ng Lord sa tao. Nung siya po ay ipako sa krus ng Kalbaryo, ito po'y kapahayagan hindi lamang ng pag-ibig ng Lord. Hindi po ito kapahayagan ng biyaya ng Lord. Ito po'y kapahayagan na ang Kristo ay tapat. Yung Diyos natin ay tapat sa kanyang mga salita. Tingnan, ito nakakatuwa. Kung tapat po yung Diyos natin, sa expression na ito, tinatawag ng cross mo na ito, lahat ng daladala ng cross para sa iyo. Si Kristo po ay naging sumpa upang tayong mga sinumpa ay makalaya, upang ang pagpapala ni Abraham ay mapa sa ating lahat. You are blessed. Sabi ho ng cross, mga minamahal ko, by His wound and by His stripes, you have been healed. Lahat ng daladala po ng cross ng Calvary ay para sa lahat ng tao. Why? Because our God is the faithful God. As we worship, mga minamahal ko, as we meditate the cross, sinasabi ho sa atin ng Panginoon, yung Diyos ho natin na pinaglilingkuran ay tapat. Hindi man, maraming pagkakataon, we are not faithful. Most of the time, we lie. Hindi ho tayo katiwa-tiwala. Pero alam ho ng Panginoon, ang dulo ng lahat. Kaya sa kabila ng itinayo ng Diyos ang cross ng Calvary, para sabihin sa mga tao, is faithful to His promise. Ang forgiveness ay dadaloy sa krus ng Kalbaryo. Kanina, minamahal ko, as I cry, nakaluhod po ako. Lumapit ako sa cross. Niyakap po yung cross ng Lord. Inaalala ko yung kabutihan ng Panginoon. Iyak ako ng iyak, Lord. Salamat kasi tapat po kayo. Yung Diyos na pinag-usapan natin, is the same God na kasama natin yan. He's a faithful God. Tatayo tayo, mga minamahal ko. Let us worship the Lord. Awitin ho natin tong song na ito sa huling awitin. Itong song na ito, ang ganda ho ng message na ito, mga minamahal ko. Pwede bang kung kabisado mo to, pwede ba awitin mo na naka-close ang eyes. Pero kung hindi mo kabisado, just meditate sa song po na ito. No? The faithfulness of God.